Ang aking ina ay may talento sa pagpapalaho sa akin tuwing Pasko nang hindi man lang binibigkas ang mga salita ng malakas. Ako si Nora Reyes. Ako ay 34 taong gulang. At nang mabili ko ang isang manor sa isang tahimik na bayan sa Cordillera, nagastos ko na ang karamihan ng buhay ko sa pag-aaral kung ano ang pakiramdam na tratuhin na parang nakalimutan sa sarili kong pamilya. Sa loob ng maraming taon, ang Disyembre 20 Fimbo ay nangangahulugan ng parehong bagay para sa akin. Isang nawawalang upuan sa mesa. Isang regalong binili ng nagmamadali, kung mayroon man. Isang magalang na dahilan tungkol sa kung paano inakala ng lahat na abala ako o natutulog o nagtatrabaho na parang nakalayo ako sa aking lugar sa larawan ng pamilya. Ang nakaraang Pasko ang taon kung kailan tuluyan akong tumigil sa pagpapanggap na aksidente iyon. Nagmaneho ako ng 5 oras sa malamig na ulan na may punong trunk ng mamahaling regalo upang makita ang bahay na kumikinang sa init, musika, at tawa na malinaw na walang lugar na natitira para sa akin. Nang buksan ang pinto, sinalubong ako ng sorpresa na mas mukhang inis. Nakatayo ako sa lamig na may dalang bag sa magkabilang kamay, habang ang taong dapat ay gusto akong nandoon ay kumilos na parang dumating ako nang hindi inanyayahan sa selebrasyon ng iba. Iyon ang gabi kung kailan may tumigil sa loob ko. Kaya ngayong taon, bumili ako para sa sarili ko ng isang bagay na walang sino man sa pamilyang iyon ang makakakuha ng kredito. Isang manor. Matandang pader na bato, pinto ang bakal, at sapat na katahimikan upang marinig ang sarili kong mga iniisip. Inakala kong iyon ang katapusan. Inakala kong sapat na ang distansya, papeles, at nakakandadong pintuan. Mali ako. Sapagkat sa sandaling nalaman nila na mayroon akong isang maganda, mahalaga at magagamit nila, naalala nila ako ng sabay-sabay. At nang dumating sila sa aking pintuan, hindi sila dumating na may paumanhin. Dumating sila na may locksmith, isang kwento, at isang plano na sisira sa akin kung ako pa rin ang babaeng inakala nila. Bago ko sabihin kung paano nila ako nahanap at bakit inakala nilang makuha ang akin, sabihin mo sa akin kung saan ka nakikinig ngayong gabi at gaano nakatagal doon sa iyo, dahil ang kwentong Paskong ito ay mas malayo kaysa sa inaasahan ng aking pamilya. Hoy, ang panahon ba doon sa iyo ay perpektong tumutugma sa iyong kasalukuyang mood ngayon? Hindi ko binili ang manor dahil gusto kong makaramdam na mayaman. Binili ko ito dahil pagod na ako sa pakiramdam na madaling maabot. Pagkatapos ng nakaraang Pasko, binago ko ang lahat sa mga paraan na hindi mapapansin ng sino man sa pamilya ko hanggang sa huli na. Binago ko ang numero ko. Isinara ko ang lahat ng lumang account na maaaring gamitin nila upang subaybayan ako. Inilipat ko ang aking liham sa isang pribadong kahon sa 2 bayan ang layo. Tumigil ako sa pag-post ng mga larawan, tumigil sa pagkomento, tumigil sa pag-iiwan ng anumang maliliit na digital na bakas na maaaring magbalik sa akin. Sa trabaho sa Maynila, pinanatili kong malinis at boring ang aking mga gawain. Dumating ako, ginawa ang trabaho, umuwi, at ginugol ang gabi sa pagbuo ng isang bagay na hindi ko kailanman nagkaroon sa pamilyang iyon, isang planong sa akin lang. Natagpuan ako ng manor noong huling bahagi ng Tagsibol, nakabaon sa isang tahimik na listahan sa Cordillera na karamihan ay lalampasan dahil ang lugar ay mukhang masyadong matindi, masyadong luma, masyadong malayo. Ang bahay ay nakaupo sa isang burol sa labas ng bayan ng Evergreen, pinalot ng bato at katahimikan, may pinto ang bakal sa pasukan, at sapat na lupa sa paligid upang gawing malayo ang natitirang mundo. Tinawag ito ng mga lokal na Blackthorn Manor at may mga layer ng proteksyong legal dahil bahagi ito ng historic district. Karamihan sa mga mamimili ay makakakita ng red tape. Nakita ko ang balute. Binili ko ito sa pamamagitan ng isang trust structure na ginawang mas mahirap sundan ang papeles kaysa sa normal na titulo. Mahalaga iyon sa akin. Gusto ko ng privacy. Pero higit pa rito, gusto ko ng distansya sa pagitan ng pangalan ko at anumang maaaring subukan ng pamilya ko na hawakan. Pagdating ng Disyembre, ang bahay ay sa akin na talaga upang tirahan, kahit na ang titulo mismo ay nasa loob ng isang legal na kasunduan na masyadong boring para sa karamihan na intindihin at masyadong malakas para sa mga pabaya at sinungaling na lampasan. 3 araw bago ang Pasko, nagmaneho ako pataas na may kotse na puno ng grocery, libro, kandila, at sapat na magandang alak upang tumagal ng 1 linggo. Naalala kong nakatayo sa front hall noong unang gabi, nakikinig sa katahimikang naninirahan sa bahay na parang naghihintay sa akin. Walang nakakaabala sa akin. Walang nagtatanong kung ano ang dinala ko para kay Luis.
Walang nagsasabi sa akin na maging matiyaga, maging magalang, maging ang mas malaking tao. Na parang ang pagiging napabayaan ay laging isang moral na pagsubok na dapat kong lampasan. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, ang katahimikan ay hindi naramdaman bilang parusa. Naramdaman itong pinili. Lumakad ako sa bawat silid ng dahan-dahan, hinahaplos ang mga daliri sa matandang kahoy at malamig na bato, at pinayagan kong isipin ang isang Pasko na sa akin. Sinindihan ko ang fireplace sa library, binuksan ko ang isang bote ng Cabernet. Naupo ako sa leather chair at pinanood ang apoy hanggang sa mapagtanto ko ang isang bagay na halos nakakahiya. Naramdaman kong ligtas. Ang pakiramdam na iyon ay napakabago kaya napatawa ako ng malakas sa isang walang laman na silid. Dapat ay nalaman ko na ang kapayapaang iyon na matalas ay hindi kailanman mapapabayaan. Sapagkat habang nagtatayo ako ng buhay na walang sino man sa pamilya ko ang may karapatang pumasok. May iba na nanonood mula sa malayo. Naghihintay sa sandaling ang privacy ko ay maging isang bagay na maaari nilang pagsamantalahan. Hindi ko alam noon na ang aking ina ay nagsimula ng magtanong. Nagsimulang magsabi sa mga tao na nag-iisa ako. Nagtatanim na ng ideya na naging unstable, lihim, mahirap ako. Sa madaling salita, eksaktong uri ng babae na humihinto ang mga tao sa paniniwala kapag sinabi niyang nasa panganib siya. Iyon ang paborito niyang trick. Hindi niya kailangang bugbugin ako o sigawan ako sa publiko. Kailangan lang niyang sabihin muna ang kwento. At sa hapon ng Disyembre 23, handa na siyang magsabi ng isa pa sa harap ng aking gate. Naririnig ko ang mga makina bago ko makita ang mga kotse. Ang kalsadang iyon ay halos walang pupuntahan at walang nagmamaneho doon ng aksidente, lalo na sa huli ng hapon na may ulan na nagsisimulang bumagsak muli. Nasa kusina ako na pumupuno ng baso ng tubig nang ang tunog ay gumulong sa driveway, mababa at mahal. Ang uri ng tunog na nag-aanunsyo ng mga taong inakala na dapat magbigay daan ang mundo para sa kanila. Pinatay ko ang mga ilaw at lumipat sa harap na bintana. Dalawang madilim na SUV ang lumitaw na sinusundan ng van ng locksmith. Ang unang pakiramdam ko ay hindi takot. Ito ay insulto. Hindi sila tumawag. Hindi sila humingi ng paumanhin. Hindi sila dumating upang sabihing namimiss nila ako. Nagdala sila ng mga kasangkapan. Binuksan ang unang pinto at lumabas ang aking ina sa cream wool coat na mukhang nagsuot para sa holiday photoshoot sa halip na pagsalakay. Sa likod niya ay dumating ang aking ama, Ricardo Reyes, nakasuot na ng pagod na ekspresyon na ginagamit niya tuwing gusto niyang isipin ng mga estranghero na siya ang makatuwiran. Si Luis ay bumaba mula sa pangalawang SUV. Oo, nagsasalita sa kanyang telepono at pagkatapos ay nagsimulang magbaba ng flat-packed display stands at storage bins na parang dumating para sa trabaho. Sinabi nito sa akin ang higit pa sa anumang talumpati. Hindi sila nandito upang bumisita. Nandito sila upang i-install ang kanilang sarili. Lumakad ako pababa sa gate at huminto sa aking gilid ng mga bar. Ngumiti sa akin ang aking ina sa masakit, maselan na paraan na ginagamit niya kapag gusto niyang maniwala ang audience na siya ay nagdurusa ng marangal. Nora, Anya, na parang napakasimple nito, "Buksan ang gate, sweetheart. Malamig." Tinanong ko ang tanging tanong na mahalaga. "Paano mo ako nahanap?" Bumuntong hininga si Ricardo bago siya makasagot at iyon lang ang nagsabi sa akin na gusto niyang tamasahin ito. Nakahanap si Luis ng tagged flooring photo online. Anya. Pagkatapos ay ikinumpara niya ang stonework sa isang lumang preservation archive. Dapat kang mas maingat. May isang bagay na napakakalma sa paraan niyang sinabi iyon, na parang ang paglabag sa privacy ko ay nagpapatunay na nabigo ako sa isang intelligence test. Lumapit ang aking ina sa mga bar. "Nag-aalala kami sa iyo, Anya. Ang paggugol ng Pasko ng mag-isa sa isang lugar na ganito kalaki ay hindi malusog. Inisip namin na dapat magkasama ang pamilya." Halos tumawa ako. Hindi kailanman kailangan ng pamilya na magkasama nang ako ang naiwan sa labas. Pagkatapos ay lumapit si Luis na may nakatiklop na dokumento sa isang kamay at isang ngiting pakiramdam ng sakim na. "Magandang balita, Anya. Nalutas namin ang issue sa espasyo." Pinindot niya ang papeles sa gate upang mabasa ko. Ito ay estilo ng Shared Residential Use Agreement na may wika tungkol sa guest wing access, family holiday overflow, event hosting rights, at long-term occupancy protections. Sa ibaba ay isang bersyon ng pirma ko na sapat na malapit upang manakit. Bumaba ang tiyan ko. Hindi dahil naniniwala ako na ito ay mananatili sa korte, kundi dahil agad kong nalaman ang kanilang estratehiya. Pumasok muna. Gumawa ng eksena pangalawa.
Pilitin ako sa mabagal na legal na gulo habang ginagawa nilang set ang bahay ko para sa anumang kalamidad na kasalukuyang ibinebenta ni Luis online. Tiningnan ko siya. Ito ay peke. Pinunas ng aking ina ang sulok ng isang tuyong mata at bahagyang lumiko patungo sa locksmith, tinitiyak na makikita niya ang profile na nakakuha sa kanya ng simpatya mula sa mga babae sa simbahan at caterers at kapitbahay sa loob ng 30 taon. Siya ay nalilito, aniya ng mahinahon. Siya ay nasa ilalim ng napakaraming stress. Sinusubukan lang naming tulungan siya. Ang locksmith ay naging uncomfortable. Kinuha ni Ricardo ang control gamit ang mababang profesional na tono na nakaligtas sa kanya mula sa responsibilidad sa buong buhay niya. Mayroon kaming kasunduan at sitwasyon ng pamilya, aniya. Siya ay nalulula. Sinusubukan lang naming manirahan ng tahimik. Pagkatapos ay tumango si Luis patungo sa keypad at ang locksmith ay sumulong kasama ang kanyang drill. Iyon ay napaka-kaswal, napaka-entitled. Hindi nila man lang nagkunwari ng matagal. Inasahan nila akong magpanik, magsimulang sumigaw, maging ang unstable na babae na inilarawan na ng aking ina. Sa halip, kinuha ko ang telepono ko at nagsimulang mag-record. Ang ngiti ng aking ina ay nanghina sa unang pagkakataon. Ano ang ginagawa mo, Nora? Pinanatili kong matatag ang kamera sa drill, sa logo ng van, sa mukha ni Luis, sa Ricardo na hawak ang peking papeles na parang sapat na. Gumagawa ng timeline, aniya ako, at sumumpa ako na may isang maikling, magandang segundo nang tingnan ako ng tatlo sa kanila na parang katatapos lang nilang mapagtanto na hindi na ako ang anak na babae, natatayo doon na nagmamakaawa na papasukin. Ang deputado ay dumating sa sandaling inilagay ng locksmith ang drill sa gate control box. Tumawag ako sa sandaling lumabas ang kasangkapan, at sa isang mapag-asa na segundo inakala kong alam pa rin ng batas ang pagkakaiba sa pagitan ng pamilya at pagsalakay. Pero ang pag-asa ay laging ang pinakamahal na pagkakamali na ginagawa ko sa paligid ng mga taong iyon. Si Deputado Miguel Cruz ay bata, malamig, at naiirita na bago pa siya bumaba sa kanyang cruiser. Tiningnan niya ako ang mga SUV, ang peking dokumento sa kamay ni Ricardo, at nakita ko siyang nagdedesisyon halos sa real time kung gaano karaming pagsisikap ang gusto niyang gastusin sa inaakala niyang argumento ng mayaman na pamilya. Ang aking ina ang unang kumilos, syempre. Lumapit siya sa kanya na may perpektong dami ng panginginig sa kanyang boses. Deputado, salamat sa Diyos, aniya. Ang aming anak ay nagsara sa kanyang sarili at hindi siya maayos. Sinusubukan naming maabot siya sa loob ng mga linggo. Ibinigay ni Ricardo ang papeles na may pagod na ekspresyon na nangangahulugang ginawa niya ang lahat ng tama. At ako ang nagtulak sa hindi kanais-nais na eksenang ito. Si Luis ay nakatayo sa background na may mga bins at iginalaw ang mga mata na parang ginagawa kong mahirap ang buhay ng lahat muli. Nanatili ako kung nasaan ako at pinanatili ang telepono na nagre-record sa gilid ko. Sinabi ko ang pangalan ko ng malinaw. Sinabi kong ako ang legal na residente. Sinabi kong wala silang permiso na pumasok. Sinabi kong ang pirma sa kasunduang iyon ay peke. Ang deputado ay sumulyap sa mga papeles. Sumulyap sa akin. At pagkatapos ay ginawa ang pagkakamaling ginawa ng napakaraming tao bago siya. Nakinig siya sa mas kalmadong sinungaling. Ibinalik ng aking ina ang kanyang boses at sinabi ang mga salitang narinig ko ng mga baryasyon sa buong buhay ko. Ganyan siya kapag naramdaman niyang tinanggihan. Iniisip niyang lahat ay pag-atake. Tinanggihan. Na parang ang pagpapabaya ay isang emosyon na inimbento ko sa halip na isang pattern na itinayo niya. Kinuha ng deputado ang kanyang panga at binigyan ako ng uri ng tingin na laging bumabagsak sa mga babaeng inconvenient pero articulate. Ma'am, kung may papeles at alitan sa validity, ito ay maaaring civil. Civil? Na parang ang peking kasunduan, drill at planadong okupasyon ay isang hindi pagkakaunawaan lang na may magandang winter coat. Nakita ni Ricardo ang pagkakataon kaagad. Hindi namin sinusubukang alisin siya, anya. Sinusubukan naming suportahan ang family use ng property. Kailangan ni Luis ng pansamantalang espasyo para sa holiday content business na ilulunsad niya. At sumang-ayon si Nora bago siya magsimulang umatras muli. Iyon ang unang pagkakataon na ang tunay na motibo ay naging ganap na nakikita. Isang holiday content business. Siyempre, iyon ang nagpaliwanag sa display stands, ang bins, ang lighting cases na nasa likod pa ng SUV. Hindi dumating si Luis upang manirahan ng tahimik sa basement. Dumating siya upang gawing backdrop ang bahay ko na maaari niyang monetize habang ang aking ina ay gumaganap ng magalang na hostess at ang aking ama ay tinatawag itong pagtulong. Tinanong ko si Luis ng direkta,
Habang nagfi-film, sinusubukan mo bang magpatakbo ng mga event mula sa bahay ko? Ngumisi siya. Hindi ito bahay mo ng ganoon, Nora. Ang linya na iyon ay nanatili sa akin. Hindi bahay mo ng ganoon, sapagkat sa ilalim ng bawat kasinungalingan na sinabi ng pamilya ko, may laging parehong paniniwala. Walang anumang sa akin ang talagang bilang-bilang akin kung naisip nilang gusto nila ito. Sinabihan ng deputado ang lahat na panatilihin ang kapayapaan at tumigil sa pag-aalis sa kanila. Hindi niya sila binigyan ng buong permiso, pero ginawa niya ang isang bagay na halos mas masama. Lumikha siya ng ambiguity. Ang uri na tinutuluyan ng mga makasariling tao. Sa sandaling bumalik siya patungo sa kanyang cruiser, nagsimulang magbaba si Luis ng higit pang kagamitan sa gilid ng kalsada. Snorts. Naglalagay na siya ng tawag, ibinibigay ang address ko sa isang tao, at sinasabi ang mga salitang transfer service at seasonal business use. Iyon ang oras kung kailan ako tumawag kay Elena Vargas. Sinagot niya sa pangalawang ring, at binigyan ko siya ng mga katotohanan ng mabilis. Peking occupancy agreement, attempted forced entry, possible utility fraud, preservation district property, active police presence. Hindi na sayang ni Elena ang oras sa pagpapanggap na ito ay ordinaryo. Nora, aniya, huwag mong hayaang painitin kanila sa sigawan. I-record ang lahat. Hilingin sa deputado na i-verify ang title ownership, hindi lang residency paperwork. At kung ginagamit ni Luis ang property para sa commercial activity, malapit na siyang maglibing sa sarili. Tiningnan ko ang pamilya ko, ang Benz, ang peking pag-aalala, ang performance. At snorts sa unang pagkakataon ng araw na yon, naramdaman ko ang isang bagay na mas matatag kaysa sa galit. Naramdaman ko ang istruktura. Dumating sila na naniniwalang nag-iisa ako. Ang aktwal nilang ginawa ay pumasok sa isang sistema ng ebidensya, zoning, at title law na wala sa kanila ang naiintindihan. Nakita ng aking ina ang pagbabago ng ekspresyon ko at kumunot ang noo. Sa tingin ko iyon ang sandaling napagtanto niya na ang karaniwan niyang armas, ang katahimikan ko, ay hindi na gumagana. Hindi dumating si Elena ng personal ng hapon na iyon, pero ginawa niya ang isang bagay na mas mabuti. Tumawag siya sa deputado ng direkta pagkatapos ay nag-email ng certified title documents sa kanyang departamento habang nakatayo ako sa lamig na nanonood sa pamilya ko na gumaganap ng inosente sa tabi ng locksmith van. 10 minuto ang lumipas, nagbago ang mood. Hindi ito nagbago ng sabay-sabay at iyon ang kasiyasyang bahagi. Nagbago ito ng dahan-dahan na parang yelo na pumuputok sa ilalim ng sobrang bigat. Bumalik ang deputado sa gate na may bagong tigas sa kanyang postura at hiniling kay Ricardo na ibigay muli ang kasunduan. Pagkatapos ay nagtanong siya ng isang tanong na malinaw na hindi handa ang aking ama. Kung nilagdaan ito ng iyong anak bilang may-ari, bakit ang titulo ay hawak ng Blackthorn Heritage Residential Trust? Kumurap si Ricardo. Tumigil si Luis sa paggalaw. Ang aking ina ay talagang nawala ang ekspresyon sa isang segundo bago niya ito ibinalik. Ipinagpatuloy ng deputado, ngayon ay nagsasalita ng may sapilitang pasensya na ginagamit ng mga tao kapag napagtanto nilang sinubukan silang hilahin sa isang kasinungalingan. Si Ms. Reyes ang resident beneficiary at trustee occupant. Hindi siya individually titled sa paraang inaangkin ng dokumentong ito. Nangangahulugan iyon na ang inyong kasunduan ay may seryosong validity problem bago pa man tayo makarating sa alegadong pirma. Pagkatapos ay sumali si Elena sa speakerphone at ang pakikinig sa kanya na pinabagsak sila ay halos luxurious. Ipinaliwanag niya na walang sinuman ang may autoridad na lumikha ng private occupancy rights laban sa trust sa paraang sinubukan ng dokumentong ito. Ipinaliwanag niya na ang anumang planadong commercial use sa preservation district nang walang approval ay magti-trigger ng violations. Ipinaliwanag niya na kung nasimulan na ni Luis ang utilities o seasonal business services, gamit ang personal information ko, ang bagay ay lampas na sa holiday misunderstanding. Sinubukan ng aking ina na makagambala ng isang bagay tungkol sa family generosity at concern, pero pinutol ito ni Elena ng malinis. Ang concern ay hindi dumating na may drill, anya. Sandali, walang nagsalita. Sa wakas ay sinabihan sila ng deputado na umalis sa premises at tumigil sa pagbababa ng property. Si Luis ang unang nangatuwiran, natural. Sinabi niyang ito ay harassment, na nangako ako ng espasyo, na sinisira ko ang kanyang launch. Sinubukan ng aking ama ang lumang respectable man routine sa huling pagkakataon.
Sigurado naman na ito ay maaaring lutasin ng pribado. Pero wala ng pribado. Ang telepono ko ay may lahat nito. Ang deputado ay may lahat nito. Si Elena ay may lahat nito. Lumapit ang aking ina at humingal ang pangalan ko sa boses na masyadong mababa para sa deputado, pero hindi para sa akin. Hinahiyain mo kami. Ang salitang iyon ay halos nagtawa sa akin. Na parang ang kahihiyan ay kaalis lang sa pamilya namin at hindi nakaupo sa tabi ko tuwing hapunan ng Pasko mula pagkabata. Sa wakas ay nagsimula silang mag-impake, pero hindi tulad ng mga taong tumanggap ng pagkatalo. Gumalaw sila tulad ng mga taong nag-iimbak ng galit para sa susunod. Itinulak ni Luis ang beans pabalik sa SUV nang sapat ang lakas upang basagin ang isa. Tinitiklop ni Ricardo ang peking papeles na may nanginginig na kamay at patuloy na sumulyap sa akin na parang sinusubukang kabisaduhin ang bersyon ko na naging mapanganib. Walang sinabi ang aking ina sa akin sa harap ng deputado kung paano ko nalaman na pinaplano na niya ang susunod na bersyon ng kwento. Umalis sila bago ang paglubog ng araw. Pinanood ko sila hanggang sa mawala ang tail lights sa mga puno. Pagkatapos ay ikinulong ko ang gate at bumalik patungo sa bahay na may uri ng pagod na pakiramdam na kemikal. Inakala kong nanalo ako ng malinis sa unang round. Mali ako. Sa loob ay sinuri ko ang front camera feed at natagpuan ang static. Pagkatapos ay putol din ang side entrance feed. May ginawa si Luis sa paglabas. Marahil sa cable junction sa tabi ng stone column malapit sa drive, hindi niya pinutol ang kuryente. May ginawa siyang mas sadyang. Binulag niya ang dalawang kamera na pinakamahalaga kung babalik sila pagkatapos ng dilim. Ilang minuto ang lumipas, tumunog ang telepono ko mula sa utility company na nagtatanong sa akin na kumpirmahin ang service update request na hindi ko kailanman ginawa. Sinubukan na ni Luis na ilipat ang bahagi ng account structure gamit ang impormasyon na alam lang ng pamilya. Social security fragments, lumang address, security prompts. Naging malamig ang balat ko sa paraang hindi kayang gawin ng hangin ng taglamig. Nang gabing iyon, naupo ako sa library desk sa ilalim ng lamplight na may bukas na laptop at binuo ang file na magruruin sa kanila sa kalaunan. I-freeze ko ang credit ko. I-dokumento ko ang utility attempt. Ipinadala ko kay Elena ang bawat screenshot. Naghain ako ng identity theft report. Nagdarasal para sa iyong pamilya. Lagi siyang mukhang troubled. Ang ilang mga anak ay hindi naiintindihan ang sakripisyo. Binasa ko ang bawat linya ng hindi sumasagot. Pagkatapos ay kinuha ko ang screenshots ng lahat at na-save ang mga ito sa folder na may label na defamation. Iyon ang pagkakaiba sa pagitan ng lumang ako at ng babaeng nakaupo sa Blackthorn Manor ngayon. Hindi na ako nakikipagtalo sa mga kasinungalingan sa sandaling iyon. Ini-archive ko ang mga ito. Bandang 10, sinubukan muli ni Luis sa ibang anggulo. Sa pagkakataong ito ay hindi lang utilities. Nagsumite siya ng vendor inquiry para sa seasonal event permit gamit ang address ko at isang bahagyang mangled na bersyon ng pangalan ko. Marahil inaasahan na magtatag ng paper trail na mukhang nagsimula na ang operations. Iyon ang oras kung kailan ang buong hugis ng kanilang plano ay sa wakas ay nakalak sa lugar para sa akin. Si Luis ay nalulunod sa pananalapi at kailangan ng prestigious holiday venue ng mabilis. Gusto ng aking ina ang social image ng curated family Christmas business na siya ang mukha ng init at tradisyon. Sa pamamagitan ni Harold Villanueva sa lokal na Heritage Society, nag-ayos ako ng maliit na Christmas Eve open house sa ilalim ng Permitted Residential Heritage Hospitality Guidelines ng trust na sapat na boring sa papel upang mukhang harmless at sapat na malakas sa praktika. Upang maglagay ng iginagalang na saksi sa loob ng bahay. Walang musika na in-advertise online. Walang public blast, isang dakot lang ng inanyayahang lokal, isang reporter, ang aking attorney on standby, at isang retired locksmith na nagngangalang Caleb de la Cruz na sapat ang kaalaman sa entry jobs upang sabihin eksaktong anong uri ng forced access ang sinubukan ng isang tao. Ang punto ay hindi party. Ang punto ay mga saksi na may kredibilidad na hindi kayang outtalk ng pamilya ko. Sa huling bahagi ng hapon sa Christmas Eve, ang bahay ay mukhang madilim mula sa kalsada ng sadyang. Nakasara ang kortina, patay ang exterior lights, walang senyales ng buhay, maliban sa mapapansin mo lang kung masyado mo nang pinapanood ng mabuti. Sa loob, iba. Mababa ang glow ng mga lamp sa library at dining room. Si Harold at dalawang preservation board members ay nakaupo na may mulled wine na nag-uusap tungkol sa plaster restoration sa mga boses na napakalma kaya surreal. Nakaset up si June ng tahimik malapit sa front hall, kung saan makikita at marinig niya ang lahat ng hindi naging sentro nito.
Si Caleb ay nakatayo sa back corridor window na may postura ng isang lalaking galit na sa kung anong tanga ang inakala na madaling masira ang matandang bahay. Si Official Reed Perez nagtatrabaho sa private security detail na inayos sa pamamagitan ng network ni Elena at backed by local law enforcement awareness ay naghihintay ng mas malalim sa bahay na may isa pang deputado na sapat ang lapit upang kumilos sa sandaling ang entry ay naging illegal beyond dispute. Nakatayo ako sa foyer sa itim na damit na pinili ko sa isang dahilan lang. Gusto kong mukhang isang tao na kabilang sa sarili niyang bahay. Nang dumating at lumipas ang 7-ero, halos nagtaka ako kung sa wakas ay nakahanap sila ng caution. Pagkatapos sa 7:14, ang sensor sa outer drive ay nagping sa telepono ko. Headlights off, mabagal na galaw. Isang rental truck sa likod ng pangalawang SUV. Hindi na subtle, hindi na nagtatago. Nakalimutan ako ng aking ina tuwing Pasko hanggang mabili ko ang manor. Ngayon ay bumalik siya sa Christmas Eve na may transport, tools, at sapat na nerve upang maniwalang ang madilim na bahay sa unahan niya ay walang laman. Malapit na niyang matutunan ang pagkakaiba sa pagitan ng empty at waiting. Mula sa harap na bintana, pinanood ko silang pumasok sa drive ng walang headlights, na nagsabi sa akin ng lahat tungkol sa kung gaano sila ka-inosente na alam nila. Si Luis ang unang tumalon sa pagkakataong ito na may crowbar sa isang kamay at ang ligaw na cornered energy ng isang taong naubusan na ng mas malambot na kasinungalingan. Si Ricardo ay sumunod sa kanya na may folder na sapat ang kapal upang maging isa pang performance. Ang aking ina ang huling lumabas sa madilim na coat na mayayari ang buhok at perpekto ang makeup. Sapagkat kahit ngayon, kahit sa gilid ng krimen, gusto niyang magmukhang maganda habang ginagawa ito. May pangalawang locksmith din, mas bata kaysa sa una, at nervous sa eksaktong paraan na laging may sala ang mga taong nagkasala kapag napagtanto nila nang huli na ang family emergency ng iba ay maaaring felony. Walang sino man sa bahay ang lumipat patungo sa pinto. Iyon ang kagandahan nito. Hinayaan namin silang patunayan ang intent ng walang interruption. Sa pamamagitan ng matandang kahoy at bato, narinig namin ang lahat. Si Luis na nagsasabi, basagin lang ang side glass kung lumaban ang lock. Si Ricardo na nagsasabi sa locksmith na mayroon silang power of attorney at karapatang makialam. Ang aking ina na itinaas ang boses ng sapat upang mukhang heartbroken kung may makarinig. Nora, sweetheart, buksan ang pinto. Nandito kami dahil mahal ka namin. Walang pagmamahal sa crowbar na tumama sa harap kong lock, ilang segundo ang lumipas. Ang unang suntok ay umaling-awngaw sa foyer ng matalas na kahit ang preservation board members sa dining room ay tumigil. Ang pangalawang suntok ay sumira sa frame ng sapat upang pumasok ang malamig na hangin sa bahay. Pagkatapos ay nagdrill ang mas batang locksmith habang nagsisiksik si Luis at sumisigaw ng instruction si Ricardo. At sa wakas ay sumuko ang matandang pinto sa isang marahas na putok na mas mukhang hindi basag na kahoy kundi kasaysayan na nawala ng pasensya. Si Luis ang unang natisod papasok, humihinga ng mabigat, crowbar pa rin sa kanyang kamao. At sa isang buong segundo, suot niya ang tagumpay sa kanyang mukha. Pagkatapos ay umilaw ang mga ilaw. Hindi lahat ng lamp sa bahay, sapat lang. Sapat upang mahuli sila sa foyer na may sira na lock, basag na frame, at tools sa kamay. Sapat upang makita nila ako na nakatayo sa paanan ng hagdan. Sapat upang mapansin nila si June Mercado na itinaas ang telepono upang mag-record. Sapat upang mapansin nila si Harold Villanueva at ang preservation board members na nakatingin mula sa dining room doorway, na parang katatapos lang nilang panoorin ang isang tao na sinipa ang altar ng simbahan. Sapat upang mapansin nila si Caleb de la Cruz na sumulong at nagsabi, nang may ganap na disgust, iyon ay forced entry. Sapat upang mapansin nila si Official Reed Perez, na lumitaw mula sa hallway na may Deputado Miguel sa likod niya. Ang flashlights ay tumama sa kanilang mga mukha ng matigas at mabilis. Kamay kung saan ko makikita ngayon. Si Luis ang unang natigilan. Ang aking ama ay hindi. Sinubukan niya ang isang huling pivot, iniwagayway ang folder at nagsasalita ng masyadong mabilis. Mayroon kaming autoridad. Siya ay unstable. Siya ay isolating. Pamilya kami. Hindi man lang sumulyap si Official Perez sa kanya. Ang pamilya ay hindi makakabasag ng protektadong residensya na may burglary tools, aniya. Ibinalik ni Luis ang crowbar ng dahan-dahan na parang biglang naalala na may bigat ang metal. Tinitigan ako ng aking ina na may antas ng galit na napakadalisay, kaya halos mukhang malinis. Inayos mo kami?
Bulong niya. Hindi, anya ako. Idinokumento kita. Pumasok si Elena noon, kalmado tulad ng taglamig, at kinuha ang folder mula sa kamay ni Ricardo. Fake Emergency Authority. Invalid on its face. Anya pagkatapos ng mabilis na scan. Wrong execution standard. Wrong witness structure. Wrong property relationship. Talagang kayong lahat ay nakagawa ng felony na may papeles na na-download ninyo mula sa internet. Halos ngumiti si June sa iyon, pero hindi tumigil sa pag-record. Sinubukan ng aking ina ang ibang anggulo. Nagsimula siyang umiyak, malakas at maganda, sa parehong paraan na lagi niyang ginagawa kapag kailangan niyang makita ng mga estranghero ang sakit sa halip na estratehiya. Pero sa pagkakataong ito, ang audience ay may konteksto. Si June ay may Facebook post. Si Elena ay may pekeng agreement. Ako ay may utility fraud trail. Si Caleb ay may earlier timeline of manipulation. Si Harold ay nakita na ang commercial bin sa unang pagbisita at alam niya eksaktong anong uri ng heritage violations ang inilaan ni Luis. Sinubukan muli ng aking ama ang kontrol at nabigo muli. Napakalayo na nito, aniya. Nora, sabihin sa kanila na dumating lang kami upang makipag-usap. Tiningnan ko siya sa mata at naisip ang bawat mesa ng Pasko kung saan naramdaman kong mas maliit kaysa sa walang laman na espasyo sa tabi ko. Pagkatapos ay sinabi ko ang pinakatotoong bagay na alam ko. Ang mga taong dumating upang makipag-usap ay hindi nagdadala ng crowbars. Si Opisyal Perez ang unang kumilos kay Luis na nagpanik eksaktong kapag ito ay pinakamahalaga. Lumiko siya na parang tatakbo patungo sa bukas na pinto at nahuli siya ng deputado bago pa siya makagawa ng 2 hakbang. Ang crowbar ay tumama sa marble floor na may tunog na napaka-final, kaya talagang huminga ang aking ina. Ang handcuffs ay nag-click na sarado sa mga pulso ni Luis. Nagprotesta ang aking ama pagkatapos ay mas matigas nang sinabihan siya ni Opisyal Perez na lumiko rin. Conspiracy, trespass, forced entry, forged instruments, attempted fraudulent occupation. Inilista niya sa flat law enforcement voice na nag-aalis sa isang tao ng lahat ng kwentong sinasabi nila tungkol sa kanilang sarili. Mukhang stunned si Ricardo na parang ang consequences ay isang bagay na laging nangyayari sa ibang lalaki. Ang aking ina ay nakatayo ng mag-isa sa gitna ng sira na foyer, hindi pa nakacuff, nakatingin sa basag na pinto at ang mga saksi at ako. Sinubukan niya ang isang huling malupit na tapon dahil ang kalupitan ang tanging wikang talagang pinagkadalubhasaan niya. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, ganito ang ibinabalik mo sa akin. Gumawa ako ng isang hakbang na mas malapit. Ang bahay ay mainit sa likod ko. Ang ulan ay umiihip sa mga gilid ng basag na pinto. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, hindi ko narinig ang kanyang mga salita bilang katotohanan, tungkulin, o guilt. Narinig ko ang mga ito bilang ebidensya ng isang taong maaari lang maalala ang pag-iral ko kapag gusto niya ng access sa isang bagay na pag-aari ko. Ang lahat ng ginawa mo kailanman para sa akin ay may resibo na nakakabit, aniya ako. Ang pagmamahal ay hindi bumabasag. Ang pagmamahal ay hindi nagpepeke ng pirma. Ang pagmamahal ay hindi naghihintay hanggang Pasko upang makita kung ang isang bahay ay maaaring gawing tubo. Pagkatapos ay sinabihan siya ng opisyal na lumiko, at ginawa niya. Dahan-dahan, sa disbelief, na parang ang universo ay nabigo nang hindi makilala kung sino ang inakala niyang siya. Nang isara ang handcuffs sa kanyang mga pulso, ang tunog ay mas maliit kaysa sa inaasahan ko. Hindi dramatic. Hindi cinematic, just precise. Iyon ang naging satisfying. Hindi revenge bilang chaos, revenge bilang accuracy. Isa-isa, sila ay inilakad palabas-lampas sa stone columns, lampas sa basag na threshold na kanilang nilikha, lampas sa mga saksi na hindi nila kayang charmin, at patungo sa naghihintay na cruiser sa dulo ng drive. Si Luis ang unang umiyak. Ang aking ina ay patuloy na humiling ng private conversation. Ang aking ama ay halos walang sinabi, nang mapagtanto niyang walang nagmamalasakit kung gaano siya mukhang makatuwiran. Si June ay nanatili ng sapat ang oras upang kumpirmahin ang timelines at statements, at pagsapit ng umaga ang lokal na kwento ay hindi na tungkol sa isang nag-aalalang pamilya at isang troubled na anak. Ito ay tungkol sa attempted holiday takeover ng isang protektadong tahanan, peking family paperwork, at staged public narrative na gumuho sa ilalim ng ebidensya. Ang pending business partnerships ni Luis ay nawala sa loob ng 1 linggo. Umatras ang mga vendors.
Ang online accounts na nakalink sa kanyang fake holiday venture ay na-report at na-suspend. Ang aking ama ay ginugol ang simula ng bagong taon sa pagbabayad sa mga abogado sa halip na kontrolin ang mga silid. At ang aking ina, na nagtayo ng napakaraming bahagi ng kanyang identidad sa paligid ng pagiging nakikita bilang mainit, elegante at imposible na tanungin, ay kailangang mabuhay sa isang bayan na ngayon ay alam ng eksakto kung ano ang halaga ng kanyang mga luha. Nang gabing iyon, pagkatapos kunin ang mga statement at mawala ang cruisers at maayos ang temporary board sa ibabaw ng basag na pinto, nakatayo ako ng mag-isa sa tabi ng Christmas tree sa Great Hall na may baso ng alak sa kamay, at ang katahimikang gusto ko sa lahat ng oras ay sa wakas ay bumabalik sa akin. Ang aral na nanatili sa akin ay hindi lang na mahalaga ang boundaries. Ito ay na ang ilang tao ay tatawagin ang iyong boundary na kalupitan dahil ang pagsunod mo ay dating nakikinabang sa kanila. Sa tingin ko, ang marami sa atin ay pinalaki upang maniwalang ang pamilya ay nangangahulugan ng access, forgiveness, at walang katapusang paliwanag. Pero ang pamilya ng walang respeto ay nagiging entitlement, at ang entitlement ay tumutubo ng ngipin sa sandaling magtayo ka ng isang bagay na hindi nito kontrolado. Kung ang kwentong ito ay may kahulugan lampas sa nangyari sa bahay na iyon, sana ay paalalahanan nito ang isang taong nakikinig na ang kapayapaan ay hindi makasarili, ang ebidensya ay hindi malamig, at ang pagprotekta sa sarili mula sa mga taong patuloy na nasasaktan ka ay hindi pagtataksil sa pagmamahal. Minsan, ang pinakamalusog na bagay na magagawa mo para sa iyong buhay at para sa iyong hinaharap ay piliin ang iyong sarili bago ang pinsala ay maging tradisyon. At sa unang pagkakataon sa lahat ng aking mga taon, ang Pasko ay hindi naramdaman bilang ang season kung kailan ako nakalimutan. Naramdaman ito bilang ang gabi kung kailan sa wakas ay nakita ako.